Nasubukan mo na bang isipin kung bakit marami mga pamilya ang mabilis na nasisira? Samantalang ang iba naman ay nanatiling matatag. Swertihan lang ba yun? O tadhana? O kaya naman ay mayroong mas malalim na prinsipyong maaari nating matutunan lalo na sa ating mga kabataan. Base sa recent na statistics sa US noong 2023, bumababa na daw ang divorce rate sa kanilang bansa. Pero nang madiskubre nila, ang dahilan pala ng pagbaba ng datos na iyon ay dahil madami na pala ang mga taong hindi nagpapakasal dahil sa takot nilang mag-commit at magaya sa ibang mga tahanang nawawasak. Ang Pilipinas ay hindi iba. Araw-araw natin nakikita ang mga pamilya at mga relasyong nasisira sa madaming kadahilanan at kaparaanan. Pero, marami rin naman ang nananatiling masaya at kontento sa kanilang mga relasyon sa loob ng kanilang pamilya. Ano nga ba talaga ang sekreto? Saan nga ba natin nakukuha ang mga kasagutan? Sa mga nakakakilig ba ng mga couple artists? Sa mga influencers ba? Or pwede bang i-google na lang natin? Samahan po ninyo kami ngayon habang ating pag-uusapan kung ano ang mga susi para sa maayos, masaya, at matatag na tahanan. Dito pa din po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Sa mga oras pong ito ay makakasama natin ng isang lovely couple na I look up to personally. It is inspiring for me na makakita ng isang united na family na nagpapakita ng pag-ibig ni Jesus sa iba. Sila po ay si Jazel at si Enan Diaz at mas pakikilala po natin sila sa pamamagitan ng videong ito. Si Zernan Enan Diaz at si Jazel May Martinez Diaz ay longtime married couple na mayroong passion para sa pagpapatibay ng spiritual life ng bawat pamilya at bawat individual sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na mas makilala pa si Kristo. Si Enan ay isang accountant by profession at musician by passion. Nag-training din siya bilang isang chaplain sa Adventist Medical Center Manila na nagkakaloob ng pastoral care sa mga pasyente nito sa pamamagitan ng therapeutic communication. Sa ngayon, siya ay naglilingkod sa loob ng 9 na taon bilang parte ng internal audit ng General Conference Auditing Service ng Seventh-day Adventist Church. Sa labas ng kanyang propesyon, siya rin ay isang singer at choir director. Si Jazel naman ay isang graduate ng Bachelor of Arts in Theology noong 2012. Siya rin ay naglingkod bilang chaplain sa Adventist Medical Center Manila kung saan sila nagkakilala ni Enan. Nakumpleto din niya ang kanyang Master of Arts in Religion noong 2020 sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Bukod dito, si Jazel ay isa ring tele-evangelist at host sa iba pang programa ng Hope Channel, kabilang ang Alam Mo Ba at Adventist Heritage. Sa ngayon, they have 3 daughters na sina Rafa, Mo and Denden na kung saan kanilang sinasanay upang maging mga tagapaglingkod ni Jesus. Kasama sila, sama-sama tayong matuto sa kung paano makakapagtaguyod ng isang masayang pamilya. Yan, kami po ay masaya na makasama kayo ngayon, Jazel at Enan. Yan, meron po ba kayong gustong sabihin sa ating po mga viewers at saka sa listeners natin ngayon? Hello, good day sa lahat ng ating viewers na mga nagko-contemplate, bumuo ng pamilya. Siguro, hopefully, sa discussion natin, may mga ma-pick up kayo to help you decide sa pag-build ng future family. At doon din naman sa mga hindi pa nakaka-decide or ayaw pa bumuo ng pamilya, hopefully, they will get some points and considerations para mas mapagtibay kung ano man yung decision nila in the future. Yes, magandang araw sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ng ating pong programa. We're very happy to be here and hopefully marami po kayong matutunan sa lahat ng ating mga sharing po dito sa ating programa. Yan. So thank you, Jazel at saka Enan. At nais din po namin batiin ang lahat ng ating mga nakatutok sa ating Facebook pages sa Hope Channel North Philippines, sa North Philippine Union Conference, sa AWR Manila at ganun din po sa mga naka-cross-post sa ating mga missions and conferences. Pati na rin po sa mga nakakasama natin na nanonood sa YouTube sa Hope Channel North Philippines. At siyempre, ganun din sa mga nakasubaybay sa ating television sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At ganun din, binabati natin ang lahat ng mga naka-tune in sa ating radyo sa AWR 89.1 FM. Kami po ay masaya na makasama kayong lahat ngayon at dalangin namin
na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Iniimbitahan din po namin kayo na i-like, i-share at i-follow na rin itong ating page ngayon. Siyempre, itong live broadcast natin para mas madami pa ang makinabang sa ating mga matututunan. At kung hindi pa nga kayo naka-follow ngayon, ay mag-follow na po kayo. At siyempre, pakihit na rin po yung subscribe button natin para mas marami pa kayong mga updates sa mga exciting na programs na kagaya po nito. Bago po tayo magsimula sa ating discussion, hilingan po muna natin si Enan na manalangin para sa atin. Let's pray. Our dear Father in heaven, we invite you, Lord, in our discussion today. We pray for your wisdom. May your divine wisdom guide everything that we will talk about. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, magpuproceed na po tayo sa ating pong discussion. No? So, katulad po na nabanggit natin kanina, pinag-uusapan natin ng iba't ibang mga aspeto sa pagbubuo ng masaya at matagumpay na pamilya. Pero, syempre, bago tayo pumunta sa mga mas malalalim na usapin tungkol sa pamilya, mag-start muna tayo sa kung ano ba yung basic na meaning ng family. So, Enan, ano para sa'yo? Pag sinayong family, ano bang ibig sabihin nun? Pag narinig natin yung word na family, no, parang papasok agad sa isip natin. Ang family is supposedly the most basic social structure ng ating lipunan. So, sa family nagsisimula yung basic na social ties na kinapalulooban ng mga mas matataas pang structure ng society. Ngayon, nandun yung basic na yon, yung social structure as we know it. At the same time, pupasok din sa isip ko yung biblical idea of what a family is. Na kung babalikan natin sa Genesis after nung creation ng mundo at creation ng tao, unang-una na-establish yung marriage o yung pag-aasawa. After ginawa si Adam, nalungkot siya, nakikita niya yung ibang mga hayop, merong mga partners. Pero siya wala, nag-iisa. At na-recognize yun ng Panginoon. So ginawa si Eve after that, tapos unang na-establish yung marriage. And from that marriage, eventually, nabuo yung family. So yung biblical structure ng marriage is, ng family is, it's starting from marriage of one man and one woman, and eventually nag-expand sila as procreators of God. Kasi nandun din yung aspect na ang family is both persons, both man and woman, were created in God's image. So pareho silang image bearers. Tapos after that, inatasan sila ng Panginoon to go and multiply, populate the earth. Isa yon sa mahalaga nilang responsibility. So after that, nung binigyan sila nung task na yon, nag-procreate sila at doon na establish yung unang-unang family based on the Bible. Yes, noticeably sa Bible, makikita natin sa unang 4 chapters ng Bible, nandun yung first family and yung story ng first family that ever lived. That simply means na ang originator talaga ng family ay ang Panginoon mismo. He is the creator, He is the inventor of of family. At the same time, ngayon sa panahon natin, alam natin at aware tayo na pag sinabing family, uy, that is where I belong. Uy, dyan ako nahulma. Ito yung bumuo din ng pagkatao ko, kung sino ako. And so we can see na everybody has, may mga pinanggalingan na mga pamilya. And that forms who they are. And yun yung isang relasyon sa buhay nila na masasabi natin talaga na long term. Kasi alam mo sa sarili mo na, alam mo yun, hanggang mamatay ka, may pamilya ka, may kinabibilangan ka na pamilya. So at some point, that's also one definition of the family, where you find warmth, where you find belongingness, where you find security, where you find safety, And tayo nga minsan, galing tayo sa malayo, tapos pag-uwi tayo sa pamilya natin, para ang komportable natin. Because simply they are our family. And kapag meron tayong mga pangarap, aspirations, dreams, parang it's always nakasama dapat yung family natin doon sa mga aspirations natin. Simply because it's part of us. Yan. Ang family ay part ng sarili natin. Kasi katulad na sabi ni Sir Enan, parang dinesign tayo na part ng family. Kaya parang originally and naturally talagang naghahanap tayo ng sense ng family, di ba? Yes. So, napakaganda nun. So, bakit naman kaya important yung family sa panahon natin ngayon?
Sa tingin ko, unang-una yung need for people ng belongingness. Lahat ng tao merong innate need ng belongingness eh. So, napakahalaga ng pamilya unang-una para mabigyan ng pagkakakilala sa sarili yung bata. So, starting from a child being born, kailangan niya ng mahalagang napakadami niyang needs eh. Napakadaming needs ng isang bata. So, kailangan niya na masustain, maibigay yung kanyang pangangailangan, yung food, yung clothing, yung shelter, even yung love. Pangalan eh, no? Yung name. Even yung name. So, lahat ng tao, una, doon nang galing. Meron ding mga societal benefits na nakikita natin sa family. Unang-una, kung whatever culture you are in, yung family ang basic na nagpapass on nung values at ng culture sa next generation, which is very important dun sa pag-survive nung culture or nung country, whatever the case may be. So napakahalaga nung structure ng family, una, not just for survival, but also for the flourishing and thriving ng civilization in general. Tama yun. And to add to that, kaya nung kineate ng Panginoon, si Adam and Eve, sabi nga sa Genesis 1 verse 26, then God said, let us make man in our image. Ang goal din ng Panginoon, kung sinasabi mo nga, yung you can pass on the legacy, diba, ng isang pamilya. And here comes God, passing also the legacy of image-bearing, image-bearing ng Panginoon. And pinapasa yun sa atin na mga human beings, hindi sa animals no? Although may pamilya yung mga animals, pero tayo yung image-bearer ng Panginoon. Kaya ganun ka-importante yung family. Kasi it is where God would also show to the world kung sino siya, kung ano yung image niya, kung ano yung character niya. And if you would look into the Bible, napakaraming pagkakataon na ginamit yung si God ay tinawag na Father, and meron din mga instances na also God is, caring like a mother, parang sinasabi doon kung yung, parang hindi makakalimutan ng mother na yung pinapasuso niya, diba? How much more si God, diba? So, maraming mga, correlations sa family na nirelate ng Panginoon just to express kung gaano niya tayo kamahal. And so, in this family, kaya ganun siya ka-importante, mas mararamdaman din natin yung love ng Panginoon sa atin. So, I believe it's very important. Yun yung kahalagahan din na pag binalikan natin yung original structure ng Panginoon and His original intent para sa families. Una, yun nga, both man and woman are image bearers of God. So, ang expectation sa atin when we build families, yung maayos, if you do everything right according to the Lord's will, supposedly ang families are complete image bearers of the Lord. So, complementing husband and wife along with the children, if there is, all members of the family should be a reflection of the image of God. At after that, susunod doon yun nga, God being a creative being, being a creator, so nandun din yung task na we as families, husbands and wives, are pro-creators or co-creators of the Lord para sa next generation na yun nga, dun manggagaling yung next generation. So, also, dahil doon sa partly responsibility to procreate, nandun yung survival ng lahat or ng society in general. So, hindi magpro-progress ang society kung walang procreation, kung walang mga bata na patuloy na isisilang. Likewise, whatever church you belong to, yun din, nandun din ang survival ng church in general when families grow. So, isa yun sa napakahalagang aspeto nung kahalagahan ng families. Kaya, to be honest, parang nakaka-excite to make your own family kapag alam mo kung ano yung goal ng family mo. Kapag alam mo na magpapamilya ka kasi gusto mo yung family mo would actually bear the image of God, would actually manifest to the nation and to the people around you na ito yung karakter ng Panginoon within our family, and we want to glorify God in our family and through our family.
noon, wala sa isip ko yun eh. Pero Wilmer, nung nagkaroon na ako ng family, parang na-amaze ako na ito pala yung leading ng Panginoon. Na ang gusto pala ng Panginoon, kaya ako magpapamilya, to build up or to produce the next generation that would lift His name on high. Kasi napakarami ngayon sa lugar, sa sitwasyon, sa henerasyon natin, na parang nawawala tayo sa goal ng families. Nawawala tayo kung ano ba talaga yung dapat na, alam mo yun, goal, motivation ng pamilya at ng pagpapamilya. So, yeah, it's really inspiring if you have such kind of goal as a family. So parang habang pinapakinggan natin yung mga insights na sinabi po ninyo, parang nakikita natin na napaka-high pala talaga ng calling para sa pagbubuo ng family. Napaka-noble ng purpose. That's true. Para tayo ay magbuo ng family na magli-lead sa atin na kung talagang naintindihan natin yung purpose ng pagbubuo ng family, lahat ng stages ng pagbubuo, kailangan natin na seryosohin yun. Preparation, yung execution, yung pagpapatuloy ng legacy, lahat yun dapat ikinocommit natin sa Panginoon. That's true. Dahil nakikita natin na napakataas nung calling na yun. Hindi lang dahil may ine-expect ang Diyos sa atin na para bang obligado tayo, kundi yung katotohanan na maging part na tinatawagan tayo ng Panginoon na ma-share yung pag-ibig niya. Meron akong nabasa dati sa library na sinabi doon na God Himself is a family. Na yung sinabing tayo ay we are created in His image dahil siya mismo ay family. At kung mag-create siya ng something from His image, at talagang i-create niya ay family. Dahil ang sabi doon, pinakang nakikita natin yung nature ng Diyos na pag-ibig sa loob ng family. That's God true. Himself is God of love. Hindi naman siya nag-create, pagkatapos niya mag-create, saka lang siya naging God of love eh. Sa kanyang very nature, siya ay family, kaya siya ay God of love. Diba? Kasi sabi doon, ang love ay principle of putting others first. At yung nature ng Diyos, meron talagang others, hindi siya rigid singularity, diba? Sabi na. That's true. So makikita natin, no, na yung pagiging image bearer ng Diyos ay isang high calling na kailangan nating seryosohin. Lalo na sa mga kabataan natin ngayon na hindi lang driven ng economic na status ang kaya tayo magbubuo ng family o kaya driven lang ng lust, kaya nakapubigla ng family, sasabihin aksidente, kundi lahat pinag-iisipan, pinagpaplanuhan para mas maiangat natin ng Panginoon. Di ba parang napakaganda nung calling na yun? Totoo, especially sa biblical perspective of how to understand families. We recognize, no, hindi lahat ay mayroong ganong perspective ng biblical idea or definitions of family. So yung reality is, yun nga, maraming iba-ibang family structures that is different from the original design of the Lord. Pero even then, even dun sa ibang structures that is not that is different from the ideal, nandun pa rin yung need na yung individuals na part ng family na yon ay mag-grow, mag-thrive, makatanggap sila ng support na kailangan nila, which we all need na para sa isang successful na for a person to fully realize his or her own potential. Napakahalaga nung idea ng family. So we recognize the different structures. For example, yun nga, may mga husband and wife na hindi kayang mag-conceive for whatever reason. Yung iba intentional, hindi sila nag-conceive dahil decision din nila. Some others will not have complete parent set. Yung iba meron lang ina, meron lang father, and it's okay. Kung ano man yung sitwasyon na yon ay whatever the structure they have is, ang goal ng Panginoon pa rin ay mag-thrive lahat meron ding iba na completely walang parents but they can find a sense of belongingness and a sense of family kung sino man yung nasa paligid nila, whether relatives, friends, or church structure, or sa orphanage na we are happy na may mga ganun na nagte-take on ng responsibility para mabigyan ng sense of family and belongingness yung mga nawalan ng magulang. So we recognize all those different structures that is different from the ideal, pero ang goal pa rin ng Panginoon regardless is for everyone to thrive and
fully see what they are, what their identity is in the Lord. So makikita natin no, na habang tinignan natin yung napaka-high na ideal, nakikita natin, napakaganda pala talaga ng kapag sinabi nating family, hindi lang yung basta-basta. Diba? Pero at the same time, makikita rin natin na kapag pala hindi tayo naging maingat sa pagbubuo ng family, sa halip na maabot natin yung ideals na yon, yung noble calling na yon, nagiging dahilan din para mas lalong masira. Sinabi natin kanina, basic structure ng society, yung basic unit ng society ay yung family. So once na masira ay yung basic unit, lalong bumabagsak din yung pinakang society itself. Diba? Sabi niyo po kanina, Sir Enan, na yung family, isa siya sa vehicle para matransfer yung values, yung culture. Pero once na magbuo ng culture o values na hindi maganda ang family, ang mabubuo na culture ay corrupt na culture. Yeah, that's diba? true. So, kailangan isipin talaga natin, no? Bago tayo magbuo ng family, kung ano yung purpose at paano tayo, ano yung mga plans para mag-stick tayo sa purpose na yun. Magiging intentional ngayon ng mga bagay, no? So, pero nabanggit niyo po kanina may kinalaman sa structure. Bakit sa panahon natin ngayon, nakikita natin isa lang yung ideal. Kumbaga, yung model na binuo ng Diyos nung pinakang simula ay lalaki, babae, tapos magkakaroon ng mga anak. Pero pag titingnan natin yung mga structure ng family na meron tayo ngayon, tulad sabi nyo, merong single parent, meron nga na parehong gender ng mga magulang, meron na walang magulang, di ba? Bakit na napakarami po ng mga structures natin ngayon na hindi kagaya ng ideal? At bakit madami mga issues din ngayon within our families? So, to simply answer that, it's a very important and very somehow complicated question, ano. Pero of course, we are talking about the biblical perspective on answering these things. And we know then historically sa Genesis, sa Bible, it is also mentioned na ang lahat ng deviation from God's ideal is because of sin. Dahil sa kasalanan. So, mula nung pumasok ang kasalanan, ang tao naging self-seeking, naging selfish in general. So, even the very good gifts of the Lord ay na-distort or na-abuse. For example, marriage. Sex within the context of marriage is a very, very beautiful thing. It's one of God's greatest gifts. Kasi out of it is the expression of love. Nandun din yung means of procreation and unity and also making the next generation survive or producing the next generation. Pero even that was distorted because of sin. Nung pumasok si Satan, yung proclivities ng tao, yung desires ng tao nasira. Nagkaroon ng iba-ibang deviation. Yung what was holy, specifically, yun nga, sa sexual intimacy, naging distorted, naging na-abuse siya. Tapos nagkaroon na rin ng iba-ibang desires that's out of the normal or the original plan that God intended. So sa madaling sabi, yun nga, sino bang may gusto na, halimbawa ako, gugustuhin ko ba na wala akong magulang? Hindi siya choice eh. Minsan, yun nga, kadalasan kawawa yung mga bata na nagiging part ng certain structures that is different from ideal. And unfortunately, ito yung realities na kinakaharap natin ngayon from a biblical perspective. It is because of sin. Nasira ang desires ng tao, ay napasama. At out of that, lumabas even yung families, kung paano paano siya structured ngayon. Yung nga, iba-iba, nakakalungkot. At maraming naging victims din ito. And as you mentioned earlier, Wilmer, out of that, yung societal issues ay nako-compound. Kasi unhealthy individuals, yung children na hindi na-rear or napalaki sa tamang structure ng family or with the right values, they become troubled individuals as they grow up, and andon nako-compound yung mabubuo niya ng issues. family ay may same din na degraded values. Kaya yun nga, may mga challenges, napakaraming challenges na kinakaharap ng bawat families. Yeah, and to add to that, going to the biblical history nga, ang first kasi ng promise of salvation is found in Genesis 3:15.
And if you will read Genesis 3:15, it says there, "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." God is talking to the serpent this time. And alam ng serpent na yung bunga o yung magiging anak ng woman, yun yung makakatalo sa kanya. And imagine kung ikaw yung enemy, ikaw yung serpent. Alam mo na within the family, dun manggagaling yung magde-destroy sa'yo. Gagawin mo talaga lahat para masira yung family So no wonder Satan or the enemy or the serpent talagang did everything that he could do talaga to destroy the family. Umpisa pa lang sa family ni Adam and Eve. Nung Cain, actually killed his brother Abel. And so on and so forth. Bawat pamilya talaga in the biblical, history and generation, makikita natin napakaraming intrusion ng evil. Napakaraming intrusion ng devil. In a way na nasisira talaga yung mga family. Alam mo yun, nag-start yung polygamy. And then, even yung sa time ni Noah na pinahiya siya ng anak niya kasi naging drunkard siya, something like that. Alam mo yun, even yung drunkenness, alam mo yun, nangyari din doon sa time ng family ni Noah. And sa panahon natin ngayon, maraming ganun, di ba? And ang dami pang next generation, parang yung history natin sa Bible, full of imperfect families. Tama? Tama. Kasi sa panahon natin ngayon, the evil one is doing his best talaga to imperfect na nga yung families natin, i-destroy pa, alam mo yun, sirain pa, gawin lahat ng paraan para masira. Simply because he knows also na kapag na-attain kasi natin yung goal ng families, ay talagang mag-glorify ang Panginoon at talagang malilift up yung purposes ng Panginoon. So whenever the purposes of God, whenever yung glory ng Panginoon ang pinafocus natin, the evil one is trying to do everything he can do talaga to destroy it. Alam nyo, for us, we have 3 kids. Hindi rin madali. Alam mo yun, kahit meron na kami ng gantong foundation and we have this motivation to really bear the image of God in our family, marami pa ring challenges. Walang exempted. I believe walang exempted. Kasi lahat ng families ngayon sa panahon natin is really being attacked. So ang sa atin, thank God we have this kind of program, diba? Na at some point, hindi man to inaaral sa eskwelahan. Hindi kasi masyadong tinuturo sa eskwelahan, At least meron tayo mga avenues where we can learn. And where we could be armored on, to be back up on ganito pala, ano yung pwede natin gawin, mo yun, so we can have a better family, a family that would glorify God. Amen, amen. So makikita natin na napakahalaga talaga pala na bumalik tayo dun sa mga katotohanan tinuturo ng Biblia, lalo na pagdating sa ating pagpapamilya. Diba? Mahalaga yung family planning na itinuturo ng mga social workers o kaya yung ng government. Pero napakahalaga na alam natin yung pinakang malalim na reason kung bakit ba tayo magbubuo ng family in the first place. Para lang ba makasurvive yung mga apelyido natin? Para lang, anong sense? Ano naman ako makasurvive? Diba? Pero makikita natin na kapag nakita natin na ang Diyos yung tumatawag sa atin para i-represent siya sa pamamagitan ng ating mga families, makikita natin na merong deeper sense ng meaning, merong deeper sense ng purpose. At kung kapag iisipin natin, hindi madali na mag-family di ba? Kapag sinasabi natin ngayon, battlefield kapag pumasok tayo sa pagpapamilya, panibagong battlefield. Battlefield na ngayon sarili natin individually. Panibago pa ulit na battlefield kapag bubuo pa tayo ng panibagong family. So parang hindi siya madali. Not unless ma-realize natin na napakataas ng calling na yun. At sa kahit anong endeavor, kahit makita natin yung hirap, kahit yung mga personal natin ng mga pangarap nakikita natin na hirap abutin, pero dahil natitrill tayo na maabot yun, kapag naabot na natin yun, same, lalo na kung ang pag-inaabot natin ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. To be honest, Wilmer, it's actually a privilege and an honor. Kasi not everybody could have a family na i-build mo on your own. Pero pag nagbigyan ka na ng pagkakataon,
it's really a privilege and an honor from God. And parang ikaw, na alam mo yung purpose mo, parang ayaw mong sayangin yung pagkakataon na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon to flourish in that kind of environment. Hindi siya madali eh. Yun nga, every endeavor is challenging, especially yung pagpapamilya. Kaya I understand people who, I totally understand people who decide not to make a family or stay single or ayaw nilang ibigay yung sarili nila sa iba in a relationship. Kasi yun nga, there are risks, there are challenges, there are complications na potential mangyari. And I understand that, I respect that. At the same time, nandun din yung blessing of, coming from a biblical perspective again, yung blessing when you do it nang alam mo na hindi lang ikaw yung gagawa nun, kundi through the power of God. Na siya yung magsusustain sa inyo, siya yung magbibuild sa inyo as you continue to surrender to the Lord. Yun nga, every individual has a battle. Kumbaga, laging may tinatawag na great controversy sa isip ng tao, sa sarili, between good and evil. Laging on the individual level, naglalaban na siya eh. How much more sa family, sa pamilya na magkakaiba ang values. Halimbawa, even if kunyari kami ni Jaisel, pareho kami ng pinanggalingan na faith, pareho kami ng pinaniniwala ang faith na pinapractice. Even then, ang dami naming differences eh. Kasi every individual is a different culture. Essentially, hindi lang sa porke pareho kayo ng faith group or pareho kayo ng nationality or lahi ay parehong culture. No. Magkaibang family is a different culture totally. And it takes a certain amount of work na kailangan talagang pag-igihan at i-effort na to make the marriage and the family successful. And from the biblical perspective, hindi mo kaya ng on your own talaga. You cannot do it on your own. Except kung hingin mo yung power talaga ng Panginoon eh. And that's the promise. That's also the gift. Yun din yung nakaka-excite actually. What can we be able to accomplish through the power of the Lord na hindi sa atin? Ano yung kaya nating gawin? Kasi alam natin, we are bound to fail basically as individuals because of sin. But because of the Lord, yun din naman yung nakaka-excite. Kasi kung mag-dwell lang tayo dun sa negative, hirap talaga. Kumbaga, wala nang magpapamilya, basically. Natanong ako maybe a few years ago by a friend na ang perspective niya was, yun nga, ayokong mag-family, ayokong mahirapan. Pero challenge ko lang siya na pag-isipan yung question. What do you think will happen sa society kung lahat ay ganun na ang gawing decision? Anong tingin mo mangyayari sa church o sa church mo, sa faith group mo kung lahat ay hihinto na? Wala nang magfa-family, wala nang magpo-procreate. Kumbaga hihinto rin ang buhay marahil. Pero tayo, even as kami as believers of God, one of the responsibilities is we know that the world is a battleground between good and evil. Na tayo, there's only so much we can do in our finite life, in our limited time dito sa mundo. At para ma-continue yung good battle na yon ng Panginoon, matutuloy siya through our children, na i-empower din natin, na pagyayamanin natin ang buhay nila, na hopefully matutunan din nila na dumepende sa Panginoon unang-una and continue the fight of faith na nasimulan din namin as their parents. So nandun yung perspective na yun din. Yes. Parang napapangiti si Ma'am Jaisel kanina habang nagkikwento si Hindi, actually, gusto ko tanungin, Wilmer. Have you been encouraged or discouraged to make your own family? Personal. Actually, sa amin, na-recognize namin yung hirap. No? Yung hirap ng buhay. Mayroong thrill na makakapag-disciple ka ng panibagong mga kabataan na magiging part ng soldiers ng Panginoon, sabihin natin gano'n. Pero nakakatakot din na paano kung hindi sila maging soldiers ng Panginoon? Sa harap na ba yung side sila ng Panginoon? Nandito sila sa kabila. So,
yung daily na effort, Mhm. yung time, yung energy na ano man, parang pag-iisipin natin sa sarili natin, ang hirap, mataas yung pressure. Pero That's true. The fact na na-recognize mo yon na parang I don't wanna fail. I don't wanna fail the Lord or kung ano man, yung expectation. Kasi alam nating may expectation. I think you're coming from a good place. Kasi nandun yung ayaw mo, you don't wanna mess it up. Mhm. So kapag pasukin mo siya, nandun yung tamang desire. So I think, yun nga, as with some people that we talk to din, mga kabataan, yung iba kailangan lang ng encouragement or different perspective marahil. Kaya napakahalaga din na tayo, even we as a couple, as a Christian couple, we look up to other couples that were ahead of us, yung ilan sa aming mga ninong at ninang, or even yung mga co-church members namin na nauna na doon sa part na yon. It's very important to have certain role models na pwede mong i-emulate, pwede mong matanungan sa mga challenges. Kasi yun nga, sabi nga, wala namang bago sa mundo. Lahat ay nangyari na or napagdaanan na. Everything repeats. So, kapag nakita mo kung paano nagtagumpay din yung ibang couples with the Lord's power, with the Lord's grace, kasi everything is from Him, mas nakaka-encourage. So, it's not all bleak, it's not all dark and difficult, pero sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. To be honest, Wilmer, when I first met yung parents ni Enan, 30th year anniversary nila. So, nung narealize ko na, what? Yung parents niya, nakaabot na ng 30 years together. Sabi ko, that means, kapag naging asawa ko si Enan, posible din mangyari sa amin yun. So, yung ganong tipo na, alam mo na since nakita ni Enan yun sa buhay niya, na it's a reality na pwedeng magsama for a longer period of time at pwedeng magtagal yung marriage na ganun. Ikaw, napapasok pa lang sa isang, marriage thing, naku-convince ka na, uy, meron pa palang ganun, di pwede rin na kami din could have a longer marriage, even a lifetime of marriage. Kasi to be honest, Wilmer, my mom and dad are separated. And in our next mga episodes, marami pa tayong pagkukwentuhan. And mahirap para sa isang coming from a broken family to actually enter and create a new one, Nandoon yung maraming fears. Pero having someone na makitaan mo ng mabuting ehemplo is actually a big encouragement. So, I hope we became an encouragement sa'yo, Wilmer, no? Parang nagiging ano pala to, no? Counseling pala to. Pero may gusto ko lang idagdag. No? May naalala ko na isang theologian philosopher na ang sabi niya, pagdating sa marriage ay kagaya ng iba pang mga spiritual endeavors. Merong sacrifices. Pero unlike sacrifices na meron tayo sa mundong to, halimbawa gusto natin na makakuha ng peace sa isang bansa, sacrifices ng buhay ng mga soldiers. Gusto natin na magkaroon ng maunlad na pamilya, may sacrifices na wala kang time sa pamilya mo, pupunta ka sa ibang bansa, o kaya ay mas marami kang time sa trabaho mo, na kapag gusto kang maabot, ay ang nangyayari, merong part mo na kailangang mawala at i-sacrifice. Yun yung sense ng sacrifice pag sa mundong to. Pero sinabi niya na pag tayo ay nag-sacrifice pagdating sa pag-abot ng ideals ng para sa Diyos, hindi tayo nawawalan, kundi mas lalo tayo nagpo-flourish. Mas lalo natin nakikita yung mga potentials na hindi natin makukuha kung hindi tayo mag-i-endeavor kasama ang Diyos. That's true. So, inaalala ko lang yun, no? Na kasama yung marriage nun, na totoo, mahirap siya, pero wala namang hindi mahirap sa buhay. That's true. At ang karamihan na mahirap sa buhay, kapag naghirap ka pa, lalo naging mahirap. Pero kapag naghirap tayo para sa Panginoon, nagpo-flourish siya, at marami tayong mga realizations sa buhay, mga avenue sa buhay na ni-discover, na hindi natin ma-discover unless i-try natin na mag-thrive kasama ang Diyos. So, napaka-laking encouragement yan pagdating sa, kahit sa ating mga kabataan, no? Na marami mga hirap ng buhay ngayon. Mahal ang bigas, mahal ang gatas, mahal ang bilihin ng diaper. Pero, kapag naiintindihan natin na mas mahal yung calling ng Diyos sa atin, at Diyos ang kasama natin na magpo-provide sa atin, mas lalo tayo ma-encourage na magplano, mag-execute kasama ang ating Panginoon. Amen. So, unang part pa lang ng discussion natin, napakarami na nating natutunan, no? Pero tayo ay magpapatuloy sa ating pagdidiscuss mamaya
matapos nating marinig ang isang magandang awitin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati
Salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating discussion about sa pamilya. Bakit nga ba mahalaga? So, iniimbitahan po muli namin kayo na i-share ang ating live broadcast sa mga oras na ito. At syempre, kung kayo ay may mga katanungan o karagdagan na comments, iniimbitahan namin kayo na ilagay yan sa ating comment section. Kung may mga prayer request, isama nyo na rin po para maisama rin natin yan sa ating panalangin. Kung hindi man natin maisama, meron tayong mga prayer warriors na magsasama ng inyong mga prayer requests. So, sa pagpapatuloy natin, no? So, Sir Enan, kanina na marami tayong napag-usapan tungkol sa pagpapamilya, ano dapat na consider natin sa pagpasok sa isang family, na sa pagpasok sa isang relasyon, di ba? Siyempre, kapag papasok tayo sa relasyon, iniisip natin yung pagpa-family. Yes. Although hindi yun madalas na iniisip na iba, no? Pero makikita natin na napakahalaga na naiintindihan natin yung preparations, yung purpose kung bakit tayo papasok. Ano masasabi natin? Medyo napag-usapan natin kanina, no, yung challenges. Pero katulad ng sinabi natin, marami din ng mga nagde-decide na worth it pa ba na mag-try? Worth it pa ba na magsimula yung pagpa-family na yan? Parang okay na ako sa career ko, di ba? O kaya mahirap na nga kahit ako lang mag-isa, hindi nga ako maalam magluto. Tapos pagluluto ko pa yung iba. Worth it pa ba na mag-try na mag-start ng families? Lalo na sa panahon natin ngayon. Sasabihin ng mga magulang natin, kami nga nun nagsimula lang tapos nakaano naman Iba yung panahon nyo ngayon. Maraming sasabihin ng mga kabataan, iba yung panahon nyo ngayon, mura pa ang bigas nun. Marami pang talbo sa paligid nun. Diba? Sa panahon natin ngayon, worth it pa ba na mag-try na magpamilya na mas mababa yung moralidad, mas mahal ang bilihin? Ang napaka-challenging sa panahon natin ngayon. Yung tanong, no, napakagandang tanong, worth it pa ba mag-try? Pero pag tumitingin ako sa asawa ko, worth it talaga. Ay, sana all. Pero sa mas malalim na pag-iisip, kasi nung ako ay single pa, nandun sa puso ko yung alam kong ayokong mag-isa. So, parang may desire talaga for me to build a family. Na I think it was planted by God din in my heart and my mind na tingin ko ayokong mabuhay mag-isa. Tingin ko para sa akin yung pag-aasawa at hindi ko lang alam kung kailan, kung paano, pero tingin ko will siya ng Panginoon sa akin. So eventually nakilala ko si Jaisel na it's another long story and by God's grace nakabuo kami ngayon ng isang pamilya. Oo, nandoon yung challenges, hindi siya mawawala. Whether single ka or married, by the way, hindi mawawala ang challenges sa buhay. Pero when I see yung binigay ng Panginoon na blessings through my wife and through my children, I can really say it's worth it, 100%. Unang-una, with my spouse. There are so many parts of myself that became better dahil nandyan siya. Kasi yung idea ng marriage is, una, kailangan yung maging honest talaga sa isa't isa. Kasi kayo yung magpapakitaan sa isa't isa ng mga blind sides Sa mundo kasi, yun nga, may vision ka na ikita. Ito yung pananaw mo. Pero not necessarily maaaring tama siya all the time. Not all the time tama ka And yung wife ko yung isang side ng aking paningin na nakakakita ng blind sides ko and pinapakita sa akin if I'm being irrational, mali na ba ako, tama pa ba? And vice versa, I try to be that to her. Kasi yun nga, magkaiba kami marami kaming commonalities in values, in our faith, in our personality, pero napakarami ding difference. We were doing some pre-marriage compatibility tests bago pa kami maging mag-sweetheart nung getting to know kami. Napakaraming differences, pero yung differences na yon minsan, yun din yung maaring complementing So, without her, siguro I wouldn't be as circumspect. Maaring iba yung pananaw ko. Hindi ko nakikita. Tas with her, with her personality, mas na-realize ko kung ano ako Kasi nakita niya yung good din sa akin. So, siya yung nakakakita nung what I could be. Na-realize ko, ito pala ako. Kasi kapag pinapakinggan ko siya, parang ang galing-galing ko, ang husay-husay ko, na I start living up to that expectation or that vision of hers, na mas nakatulong siya sa akin for me to
make my dreams higher and bigger. Tas yung mga anak ko rin ngayon na natutuwa kami kasi sila nagsisimula na rin mag-serve sa Panginoon through their singing and their talents. For us to see na sila yung next generation din ng mga servants of the Lord. Sila din eventually yung kikilos na gagawa ng kalooban ni Lord. It's a very humbling experience and very humbling thought to see na gamitin kami ng Panginoon para dun sa purpose na yun. So, I would say 100% it's worth it. Yeah, on my part naman, during college time, to be honest, strong independent woman. So, kumbaga, I'm in the ministry already. So, kapag nagmi-ministry ka kasi, parang feeling mo, okay ka na, kompleto ka na. Parang I could do this all my life and I'm fine with myself. Something like that. But then, God intended for me to really have a partner. Nung time nag-graduate kasi ako ng college, that's the time na marami talagang lumalapit, maraming nanliligaw, maraming nag-pursue, ganyan. And, I could have just rejected them. Pwede naman na-reject na lang. Pero it so happened that God gave me him. God gave me Enan, a person who actually, sabi ko, nasa kanya na ang lahat. Ay, ako na lang ang kulang. I saw someone that is even better than me. Alam mo yun? Kasi pag strong independent woman ka, feeling mo, ayun, yung perfect ka, but feeling mo, ayaw mo na lahat gawin, ganyan. Pero yung makatagpo ka ng isang tao na, to be honest, I'm preaching, pero believe ako sa preaching din niya. I'm praying, pero mas believe ako sa prayer niya. I know a lot about the Bible, pero pag tinanong ko siya about the Bible, mas marami din siyang alam to that point. And looking at his family background, I saw it, yung foundation that I'm looking for, na kapag nag-build kami ng sarili namin family, we know where we're going. Alam mo yun? Alam mo kung saan ka tutungo. Alam mo kung ano yung iba-brought up ng Panginoon through your partnership. So when I saw that, nung nakita ko yun, sabi ko, Lord, pagkalooban mo to, meron kang purpose, bakit you allow me to meet someone as he is, to be a partner in life. Kasi posible siyang hindi dumating sa buhay ko . Okay lang. Then mabubuhay ako ng, walang talagang lang, solo lang, ganyan, pwede naman. But then God intended na for me to have it, for me to have a family. And kapag si God kasi yung nagplano, alam mo yun, pag nagsusurrender ka sa Panginoon, at siya yung nagbuo ng puzzle pieces sa buhay mo, masasabi mo talaga na it's worth it kasi you journeyed with Him at talagang pinasok mo to ng kasama ang Panginoon. Actually, nung sinagot ko siya, hindi niya pala ako tinanong kung you want to be a girlfriend, be my girlfriend, yun ang sabi niya. So, wala akong sasagutin na tanong, di ba? So, ang ginawa ko is actually, sabi ko sa kanya, pag-pray tayo. And through prayer, I started a relationship with Him. Kasi sabi ko, Lord, hindi ko naman to, alam mo yun, hindi ko naman to talaga sobrang desire o hiniling sa buhay ko. But then you give it to me. And I'm gonna do this together with you. Hindi lang ako. And with that, I could really, really say every step of the way is worth it. No regret talaga. For Him and through Him. Amen, amen. So makikita natin, mga kabataan, kapag iniisip natin na ang pagpapamilya ay pabigat, dagdag responsibilidad, parang nakaka-discourage. Pero kapag narinig natin ang mga experience nila na sinasabi nila na ang pagpapamilya ay parang mag-i-equip sa atin, vehicle para mas lalo tayo mag-grow, mas naging pampagaan sa buhay, hindi pampabigat sa buhay. Di ba? Makikita natin na worth it na mag-try dahil hindi siya pampatanggal ng mga bagay na magpapasaya sa atin, kundi mas mag-open ng avenues ng mga joy na hindi pa natin naranasan sa pagiging single na. Practically speaking, to add, actually nung naging mag-asawa na kami, mas nakatipid kami sa upa, sa food, ganyan. Kasi share na ng expense. Yeah, mas nakasave kami, to be honest. Nung nag-asawa ko, saka natupad yung mga pangarap ko sa buhay. Nung akala ko, kaya kong gawin to by myself, pero pag may partner ka pala, basta supportive yung partner mo, yung mga dreams mo sa buhay, it could really, really be fulfilled.
Amen, amen. Yan, so napakaganda no, ng kasagutan sa tanong na yan. Worth it pa ba? Worth it basta lalakad tayo kasama ang Panginoon sa pagpasok sa pagpapamilya. So now let's hear naman ng ilang mga insights ng mga kabataan na ating na-interview about sa topic natin today, pamilya, bakit nga ba mahalaga? So kabataan, what do you think? Of course, being sensitive to different perspectives, because different families, different age groups tayo, different interests and all of that, we have to really be understanding where we're coming from. And at the same time now, we have to really be willing to have a middle ground or maybe a way para talagang we hear each other's ideas and at the same time na we can communicate effectively. And of course, being God-centered. It's very important to have God in the center of our lives to have the harmonious relationship sa family natin. Yan, salamat po sa ating kabataan na nagpa-interview at nag-share what does he think. So, Ma'am Jaisal, ano masasabi niyo sa sinabi niya? It's nice to hear from ganung age na group ng people and kung ano yung experiences nila or yung gusto din nilang mangyari o gawin as young people to build a happy home. And I adhere to that. Tama yun, yung sensitivity and sa different ages ngayon. Kaya alam nyo, maraming parents ngayon ang kailangan din ma-educate on how to treat the new generation. Kasi iba na yung generation na hinahandle ng mga parents ngayon eh. So yeah, I believe kailangan natin yun, yung sensitivity, awareness, and pagiging God-centered. And lahat ng sinabi niya, I adhere to that. Amen. Ayun, napakaraming aspects na dapat i-consider for a marriage and family to be successful. At napakaraming character traits na dapat ma-develop. O yung iba, hopefully, you come into the marriage, nandun na, or mas ma-enhance pa kapag nandun na sa marriage. Napakaraming side na i-discuss din natin. Yung pagpili in the first place and how to have a successful marriage and family in general. So abangan ninyo sa mga susunod nating episodes yung mga patuloy nating i-discuss. But as far as marriage is concerned, yung mga dapat na character traits na i-develop yun, sensitivity, honesty. Para sa akin, unang-una yung honesty, napaka-primary niya. Kasi yun nga, dun you need someone that you can contend with. Hindi lang to agree with eh. Kasi napakaraming issues ng buhay. Life is so complicated. The issues that you will face is so complicated. And you need all the honesty that you can. Yun nga, we need to cover each other sa aming mga blind sides. We need to be extremely honest or brutally honest sometimes para ma-solve yung mga issues na yon. And kung hindi honest yung iyong spouse or hindi kaya ng spouse mong maging honest with you, medyo madedelay kayo ng pag-resolve ng mga issues. At the same time, honesty is not enough. It should be coupled with care, with love, with sensitivity, as was mentioned. Kasi yun nga, you are dealing with a person. Hindi lang siya you are dealing with an image bearer of the Lord na meron ding emotions, merong sensitivities, merong mga biases, just like you are individually. So lahat yon ay i-consider para sa patuloy na pag-thrive, pag-grow, pag-flourish ng marriage and families. Yun. So napakaganda ng mga napag-usapan natin sa mga oras na ito. Ngayon, sa oras na ito, napag-usapan natin, ano ba ang kahalagahan ng pamilya? Bakit nga ba mahalaga? Nakita natin na ang pamilya bilang basic unit ng society ay napakahalaga na mag-thrive at mag-grow upang mag-grow din ang buong society. Pero at the same time, nakita rin natin na napakadelikado kapag hindi tayo naging maingat sapagkat kapag bumagsak ang pamilya, babagsak din kahit yung society natin, hindi lang sa henerasyon natin ngayon, kundi sa mga susunod pa na mga henerasyon. Kaya napakahalaga rin na nakita natin na
kung tayo ay papasok sa pagpapamilya, hindi dapat tayo umaasa sa ating sariling na makakayanan, sariling mga resources, sariling mga talento, o kaya nag-aral tayong psychology, o kaya nag-aral tayo ng kung paano makipag-deal sa mga tao. Napakahalaga na tayo ay mag-surrender sa Panginoon sa bawat araw. Merong intention, merong effort, merong pananampalataya. Kaya tunay nga na kahit nga sa panahon natin ngayon ay malaking hamon ang pagbubuo ng matibay at masayang pamilya. Kung minsan naghahanap tayo ng kasagutan sa mga couple artists na napapanood natin, na nagpapakilig sa atin, o kaya sinesearch na lang natin sa Google. Pero ngayon, nakikita natin na ang reliable na source ng pagpasok sa relationship at marriage ay walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo, sapagkat siya ang nagdisenyo nito. Kaya bumalik tayo sa lumalang at nagdisenyo ng pamilya. Bumalik tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita upang ang mga inaakala nating sikreto ng matagumpay at masayang pamilya ay hindi naman nanatiling sikreto para sa atin. Bago po tayo magtapos, tayo po ay sumandaling manalangin with Ma'am Giselle. Tayo manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, Ama, nagpapasalamat kami sa napakaraming mga insights na pwede naming baunin upang kami ay lumago sa aming mga relasyon, sa aming pamilya, sa aming mga kapwa. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga tagapanood, tagapakinig, na sila po, Panginoon, ay magkaroon din ng mga tamang pagdesisyon sa buhay at lagi niyo po silang akayin, gabayan at samahan sa lahat po ng kanilang pagdesisyon. Na Panginoon, mag-glorify po nila kayo sa lahat pong ito. At nawa, O Diyos, sila po ay magkaroon ng mapagpala, nagtatrive, nag-grow na family, na kung saan ay mag-glorify po kayo. Maraming salamat na diringgin niyo po ay mga panalangin at ang iyong presensya ang siyang sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan, salamat po Giselle, Enan, sa pagsama sa atin sa unang bahagi ng nitong season na to, no, tungkol sa pagpapamilya. Yan. So marami pa po tayong tatalakayin ng mga tungkol sa pagpapamilya. Kaya samahan po ninyo kami next week. Same time, same channel, dito pa din sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.